Pamilyar ka na ba sa punong ito? Isang klase ng puno na maaaring nakita mo na nga, subalit hindi mo pinapansin. Isang puno na maaaring pangkaraniwan na lamang kung titingnan, subalit ito pala ay isang natatangi at pinagpalang puno o halaman. Hello, what's up? Your best here. Meron ka na bang alagang halaman na Ficus elastica o rubber tree? Isang mamahaling halaman, maganda at pampaswerte pa. Subalit alam mo ba ang dahilan kung bakit pinaniniwala ang maswerte ang halamang ito? Iyan ay dahil nga sa punong ito. Nakauri niya, ngunit hindi natin batid na ang punong ito pala ang mas may halaga. Halika at alamin ang mga natatanging kaalaman na maaaring dito mo pa lamang maririnig at matutunghayan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang aswata o Ficus religiosa. Isang klase ng puno na kapamilya ng fig tree at tinatawag ring peepal tree. Isang klase ng puno na kahanay rin ng Ficus elastica o puno ng balete. Ito ang dahilan kung bakit sagrado at kinatatakutan ang punong kagaya ng balete, sapagkat ang puno ng aswata sa relihiyong Hinduism, Buddhism at Jainism ay pinaniniwalaang mahiwaga, pinagpala at sagrado. Kadalasan itong pinupuntahan ng mga tao upang manalangin sa ilalim nito at maglagay ng mga pagkain o dasal dahil ang punong ito ay sinasabing nagbibigay o naghahatid ng mga biyaya at mga himala. Isa rin ang punong ito sa mga puno na pinananahanan ng mga elemento ng kalikasan. Kaya nga naman, dito sa atin sa Pilipinas, ito ay kinatatakutan. Subalit para sa iba, dito sila humihiling ng mga bagay na nais nila. Subalit hindi lamang mga himala o sagot sa mga kahilingan ang hatid ng punong ito, dahil ang puno nito mismo ay maraming binipisyong pangkalusugan. Tumataas ang punong ito ng hanggang 98 feet at nagtataglay ng mga patusok na bilugang mga dahon at bunga naman na kulay pula kapag nahihinog na. Karaniwang tumutubo ang punong ito sa mga bansang India, Bangladesh, Iran, Nepal at Venezuela. Ang mga dahon, ang mga sanga at maging ang bunga nito ay mapapakinabangan pala. Maaari mo itong pakuluan o patuyuin at gawing pulbos. Mainam na pampaputi ng balat ng tao ang punong ito. Panlunas sa ulcer, panlinis ng bato at pampahilom ng mga sugat sa balat at marami pang iba kagaya ng mga sumusunod. Magbabad lamang ng ilang dahon nito magdamag at inumin ito kinabukasan 2 beses sa isang araw, at ito ay isang mabisang gamot sa ilang mga problema o sakit sa puso. Itapal mo naman ang dahon nito sa iyong sugat upang mabilis itong maghilom at gumaling. Kung mayroon ka namang constipation, mainam na magdurog lamang ng 5 gramo ng tuyong dahon nito at ihalo sa tubig at saka inumin. Gamot din sa lagnat ang pinakuluan o pinaglagaan ng dahon nito. Isama ito sa gatas upang mas madaling inumin. Kung nagdurugo naman ang inyong ilong o yung tinatawag natin na tonggo, ay magkatas ka lamang ng dahon nito at ipatak sa inyong nostril. Para naman sa mga may sakit sa balat o mayroong mga problemang dinaramdam sa inyong balat, maaari kang magdurog o magtudtod ng katawan ng punong ito at saka itapal sa mga problema sa balat sa loob nga ng 7 araw. Sadyang napakahusay nga ng puno ng aswata. Hindi lamang nakagagaling,
milagroso, ay mainam ding pampaswerte. Kaya kung sinubukan mong alagaan ang bonsai na balete o ang bonsai na ficus elastica o rubber tree, gayon din ang puno ng aswata, at tiyak na aapaw na ang iyong mga pagpapala at ang swerte nitong daladala. Subalit, sabayan pa rin natin ng sipag at tiyaga. Meron pa ba ng punong ito sa inyong mga probinsya? Mahilig ka rin ba sa mga halaman? Halamang nagbibigay ng ganda at naghahatid pa ng sariwang hangin. Subalit mayroon ka na rin ba ng halamang ito na kung tawagin ay katakataka? Isang klase ng halaman na nararapat lamang na mayroon ka. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng hatid ng halamang katakataka at kung saan-saan mo pa ito maaaring magamit. Kalanchoe piñata o mas kilalangan natin bilang halamang katakataka. Isang makatas o succulent na halaman na mula nga sa Madagascar at ngayon ay naging popular na rin sa mga tropikal at subtropikal na mga bansa gaya dito sa Pilipinas. Kilala rin ito sa iba pang mga katawagan gaya ng air plant, cathedral bells, life plant, miracle leaf, at bryophyllum piñatum na dati nitong pangalan. Ang kalanchoe ay mayroong 39 na klase na maaari mo ngang pagpilian, kagaya ng panda plant, donkey's ears, Christmas tree plant, red pancakes, at ang kilala natin na mother of thousands at cathedral bells o katakataka. Sadyang ang katakataka ang halamang ito dahil may kakayahan itong magsibol ng bagong suwi o bulbis sa mga dahon nito. Kahit pa nga putulin mo ang dahon nito at ilagay mo sa pagitan ng libro, ay nagugat ito at tutubo pa rin. Kagaya ng ibang succulent na halaman tulad ng jade plants, napakainam rin na mag-alaga ka ng halamang ito sa bahay dahil malamig ito at malakas maghatak ng swerte o pera. Maaari ka rin namang kumuha ng isang dahon nito at isama ito sa iyong mga pampaswerte na inilalagay sa ilalim ng kaha. At higit sa lahat, mayroon itong mga benepisyong daladala na lubharing katakataka at nakamamangha. Una, ito ay mainam na gamit bilang lunas sa mga kagat ng insekto, galos, sugat o paso sa balat. Ang anti-inflammatory at antibacterial nitong properties ay makatutulong upang mas mapadaling gumaling ang sugat at dahil malamig din ito sa balat ay mas mababawasan ang nadaramang kirot. Papaano nga ba ito gagawin? Kumuha ka lamang ng dahon ng katakataka. Matapos hugasan, ay durugin ito gamit ang iyong kamay at ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pangalawa, ang dahon ng katakataka ay mainam rin na nagpapagaling ng pigsa. Palambutin lamang ang dahon nito at lagyan ng kaunting butas at saka itapal sa namamagang bahagi. Pangatlo, ang dahon ng katakataka ay napakabisa ring pangpakinis ng balat. Kung ikaw ay maraming pimples o tigyawat sa muka, mainam ang dahong ito para sa iyo. Ang dahon ng katakataka ay nagtataglay ng antifungal, astringent at counter-irritant. Kumuha ka rin lamang ng dahon nito, initin ito ngunit huwag pakukuluan. At ang katas nito ang siyang i-apply sa inyong mukha. Mababawasan na ang inyong pimples ay kikinis pa nga ang inyong balat. Pang-apat, ito ay mainam din sa mga dumaranas ng asma at saka diarrhea. Maglagay ng ilang dahon ng katakataka sa mainit na tubig at hayaan ito ng hanggang 15 o 20 minuto. At saka inumin
ang katas buhat sa dahon nito. Napakainam na herbal medicine ng halamang katakataka. Kesa nga mag-alaga ka ng mga halamang nagbibigay lamang ng ganda, bakit hindi mo rin isama ang halamang katakataka? Mainam na gamot na ay may swerte pang dala-dala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.